Hello everyone! Welcome back po muli sa ating channel. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Ako sanay naghahatid po ng mabuting balita. At nag-aaral po tayo ng mga salita ng Diyos para maunawaan po natin. At ngayon po, sa inyong mga tanong, bigyan po natin ito ng paglilinaw. Sa isa po natin mga taga-subaybay, basahin natin, Brother Owen, pakilinaw din po ang aral na bawal magpagupit ang babae at bawal kumain na may tatak na halal. Ano po ang unawa nyo dito? Salamat po. Alam niyo po dito sa bagay na itinatanong po niyo, dalawa ito, ano, unahin muna natin yung may tatak na halal, ano, at isunod natin mamaya-maya yung patungkol po sa bawal magpakabit ang babae. Samantalang ito ay na-discuss ko na po, no, at bibigyan ko pa rin kayo ng magandang discussion dyan. At napakaganda rin po at ito ay isang bagay na spiritual naman po ang pangunawa dyan. Ngayon, punta muna tayo dito sa pangalawa niyong tanong na kung saan ay bawal kumain na may tatak na halal. Alam niyo po yung sa may tatak na halal, hindi man yan bawal eh. Yung kahulugan po ng halal ay yan ay isang bagay na permitted sa mga Islamic, sa mga Islam, sa mga Muslim. Nang sa ganoon, magkaroon po sila ng tinatawag na hindi sila magkasala kasi po yung kanilang pagkain, kapag kumakain sila ng mga bagay na ipinagbabawal, nagkakasala sila daw doon sa kanilang kinikilalang Diyos na si Allah. Ano ho? Ngayon, ipaliwanag ko po na sa inyo ito para maintindihan ninyo. Nais ko pong i-discuss ito. Ang meaning po ng halal para sa kanila, ano ho, para maintindihan natin. Para makaunawa din tayo kasi binibigyan ng maling pagkahulugan ng iba. Yan daw ay hinandog sa mga Diyos-Diyosan, hindi po. Ang sabi po dito, ang meaning ng halal ay ito po, is an Aramic word which means permitted or lawful. Ibig sabihin, batas yun na kung saan ay binibigyan ng permiso ang mga mamamayang Islamic. Kung halimbawa, pumunta ka sa isang negosyo, pwede kang bumili ng may tatak na halal. Ibig sabihin, may permission na pwede mong kainin yun at bilhin. Ngayon, kung ikaw ay nasa ibang lugar, sa ibang bansa, ganon, nagkakaroon po sila ng permiso na kung saan ay may pasok yun naman sa ibang bansa. Nang sa ganun makabili ka. Halimbawa, ano ba ang lugar ng Islam? Sa Saudi Arabia. Pumunta ka ng Italia, pumunta ka ng Pilipinas, pumunta ka ng Hong Kong, Singapore, Indonesia, etc. Ibig sabihin, kapag mayroong tatak na halal at na doon sila nanirahan, siyempre, ang gusto nilang bumili ng kanilang gustong kainin na mayroong tatak na halal, na pwede silang bumili. Nakita po ba ninyo? Kasi ang isa pang contrast nito, yung hindi o yung pinagbabawal naman para sa kanila, yung salitang haram. Ang salitang haram naman para sa kanila is an Aramic word which means prohibited or unlawful. Na kung saan ito yung mga pinagbabawal sa mga Muslim na bawal kainin. Halimbawa, narito, katulad ng baboy, aso, dugo, o etc. Ano, yan ay para sa kanila yung salitang halal. Malinaw po ba? Naiintindihan ba ninyo? Hindi yan para sa atin. Hindi ka naman Muslim, di ba? Hindi para lang sa mga Muslim, yung may tatak na halal. Para kung bibili sila, hindi sila magkaroon ng pagdududa o nagkakasala sila doon sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kasi po, yung mga pagkain yun itinuturing na marumi, para sila hindi ituring na marumi, huwag silang kakain ng mga ganung bagay na kanilang, kasi batas yun sa kanila. Malinaw po ba? So, yun ang malinaw para sa atin. Yung tatak na halal, yun po ay permiso, permitted na may tatak doon sa kanilang bibilhin pagkain. At hindi yan para sa lahat. Para sa Muslim lang po yan. Sa mga Muslim. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, kung ito'y naging malinaw sa inyo, please like and subscribe to our channel. Ano? At yan, kung ikaw naman gusto mong i-adapt ang kanilang pagkain, wala namang problema kasi pag mas malinis nga yung kanilang mga kinakain, di ba? Kasi sila ay napaka-strict sa pagkain. At napakaganda nga naman, hindi ka maha-high blood kung hindi ka bibili ng mga katulad ng baboy, di ba? Pero sa ating mga Pilipino, pwedeng kumain naman. Mayroon namang mga Pilipino na hindi kumakain. Walang problema po sa pagkain. Kasi ganito lang po yan. Kung dadaanan natin sa pangangaral ng Panginoon at sa utos ng Panginoon, ano dapat ang kainin at hindi dapat kainin. So doon muna tayo consider. At iyang mga bagay niyan sa aral ng tao yan, di ba? Ngayon, makikita natin yung pamaraan ng Diyos ay ito. Gusto kong ipalam sa inyo.
Yung mga taong mga nauna, binigyan po ng tamang, pagkain ang mga tao katulad po dito sa Genesis 9:3 basahin natin, "Makakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo na mga pananim na makakain." Meaning, yung unang naging tao mula doon kana Eva at Adan hanggang kay Noe, nakita natin yung pagkain nila ay mga halaman, mga halimbawa prutas, mga galing sa halaman ano. Hindi sila kumakain ng hayop kasi nga bawal yun sa kanila. Ngayon nung binigyan po ng pagkakataon ang mga tao ay mula kay Noe 'no ho, 'di naman binigyan ng permiso ang tao na kumain ng hayop, 'yan mga hayop. Ibig sabihin kahit anong uri ng hayop. Ngayon sa pagkain ng hayop, ibig sabihin basta hayop puwedeng kainin, tama po ba? Ngayon ang problema ito ang bilin ng Panginoon. Kung itutuloy mo dun sa verse 4, pero sabi dito 'no, "Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Makakain mo lang yung karne, kailangan patayin yung hayop. Lumabas daw yung dugo, o ibig sabihin itapon." Ngayon para maintindihan natin dito sa talatang ito, ang sinasabi po dito ay yung dugo daw ay simbolo ng buhay kaya pinagbabawal kainin. Yan po ay utos ng Panginoon sa mga naunang tao. Eh ngayon, saan ba tayo na nagkamura ng lahi? Di ba diyan din tayo sa lahi ng mga taong nauna ka na Eva at Adan? Ngayon, para maintindihan natin, yung pinagbilinan ng mga tao no, mula sa Diyos, yung utos, ay dapat sundin. Malinaw po ba? Eh ngayon, sasabihin natin, di ba sa lumang tipan naman yan? Ay di pwede naman tayong kumain ng dugo. Ngayon, kung iniisip ninyo na pwedeng kainin ng dugo, ay di nasa sa inyo po, ano? Pero sa akin, naiintindihan ko naman ito na ang dugo ay simbolo ng buhay. Meaning, kung naunawaan ko ito at naunawaan mo, ay huwag mong pakikialaman. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, pero huwag ninyong kakainin ang hayop ng mamatay ay hindi lumabas ang dugo. Malinaw po ba? Kaya huwag kayong kakain na kung saan yung laman ng hayop na merong dugo kasi kailangan itapon yung dugo. O malinaw po ba? Ewan ko ho sa inyo kung yan ang malinaw sa inyo na pwedeng kainin ng dugo, ay nasa inyo po. Pero dito, malinaw pinagbibili ng Panginoon, bawal kainin ang hayop ng mamatay na hindi lumabas ang dugo. O ngayon, nasa lumang tipan naman yan. So, titingnan natin sa bagong tipan. Ano ang bili naman sa bagong tipan? Kasi ibang henerasyon na yan. O ngayon, aalamin natin. Punta tayo sa bagong tipan, sa aklat ng mga gawa. At dito natin makikita dahil ito binilin sa mga apostol ng Panginoon Kristo. Ngayon, ang kautusan ay susundin natin yung utos ni Kristo na ibinilin sa mga apostol. Ito ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Sina Bernabe at Pablo ay naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Iyan ang dapat niyong maintindihan kapag may ibinibili ng ating Panginoon Kristo doon sa mga lingkod ng Panginoon. Kailangan natin tanggapin din kung ano yung pinagbibili ng Panginoon sa mga alagad. Yung mga naglingkod sa ating Panginoon Kristo, ibig sabihin, pinagbilinan ito ni Kristo, yung mga lingkod na ito ng mga apostol, na dapat ituro yung mga dapat gawin maging sa pagkain. Ngayon, dahil ang ating pinag-uusapan ay patungkol sa pagkain, ano naman itinuturo ng Panginoon Kristo patungkol sa pagkain? Tandaan po ninyo ha, ito yung panahon natin na sa under of Jesus Christ tayo. Nasa batas ni Kristo. Ngayon, sa batas ni Kristo, tingnan natin, tuloy natin ang pagbabasa sa 27. Sasabihin din ni na Judas at Silas na aming ipinadala sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. Kaya sinusulatan ang mga tagasunod ni Kristo, mga mananampalataya kay Kristo, ano ang dapat gawin patungkol naman sa ganitong aral patungkol sa pagkain. Ituloy natin. Sa 28, nagkasundo kami ayon sa patnubay ng Banal na Espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat
ninyong sundin maliban sa mga ito. Unawain po ninyo ang talatang ito. May bilin. Ano yung bilin? Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng Banal na Espiritu. Tanda po ninyo ha, sa patnubay na ito ng Banal na Espiritu. Kaya ang hindi susunod sa bilin din ng Banal na Espiritu ay nagkakasala ka sa Diyos. Bakit? Ang sabi dito, na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin. Ibig sabihin, huwag natin dadagdagan para sundin natin. Kundi kung ano yung pinagbilin, as is na po yun. Ang sinasabi po dito, kung tutuloy natin sa 29, huwag kayong kakain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. At iwasan ninyo ang sexual na immoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito hanggang dito na lang. So, bilin po ito ng mga apostol. Na kung saan, sinasabi po dito, no? Huwag kayong kakain ng dugo o karne. Ngayon, para maging malinaw, di ba't ito'y nabanggit doon sa lumang tipan sa Genesis 9:3-4? Na ngayon, dito sa bagong tipan, ipinag-uutos uli. Pwede ninyong kainin ang mga karne o anumang hayop, pero huwag ninyong kakainin daw yung dugo. Pati na rin po yung mga namatay na kung saan hindi tumulong dugo. Ibig sabihin, parang double dead ito. Namatay, tapos pinatay, tapos ginawang karne. So, hindi po ganon ang ating gagawin. Kasi pinagbabawal yan na kainin yung mga bagay na yan. So, maging malinaw po ba sa inyo? At ngayon, kung ito'y naging malinaw po sa inyo at may pagdududa pa yung iba at kumakain pa rin ng dugo, ay nasa sa inyo na rin po yan. Kasi po, malinaw naman po dito, pinagbili na ng Panginoon mula nung lumang tipan maging sa bagong tipan. Pero kung kumakain pa rin pa kayo ng dugo, ay nasa inyo na po, hindi ko kayo pinagbabawalan. Para sa amin, malinaw na ito ay bawal kainin kung lalong-lalo na yung mga karne na yung hayop ay namatay tapos pinatay uli kasi patay, double dead ang tawag po doon. Kaya sinasabi po dito, o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Kasi nga, namatay sila, hindi tumulo ang dugo. Kaya ibig sabihin, ginawa uling karne. Kaya nga po, hindi po makakabuti yun. Di ba sa mga sa palengke, alam naman natin may mga double dead. Kaya nakakumpiska yung mga taong nagtitinda ng ngayon. Pinagbabawal po yan. Kasi po, makakasama yan sa tao. Ngayon po, naging malinaw po ba sa inyo na itong tinatanong po ninyo na tatak halal ay para sa mga Islamic, sa mga Aramic o Muslim. Ano ho? Hindi yan para sa atin. Parang ganito, kung may tatak Philippines, parang ganito, yung nilalagyan po na tinatawag na certify na yung mga pagkain na kung saan ay ina-approvean doon sa kanilang bansa. So malinaw po ba? So wag niyo katakutan. Kung gusto mong kumain ng mga tatak halal, mas makakabuti pa nga sa inyo. Yung mga Muslim pa, mas makaalam pa nga nila yung mga pagkain makakabuti sa kanila. Okay na po ba yun? Sana maging malinaw po yung ating naging topic. Ano, yung salitang halal, ito po ay lawful or permitted sa kanila. Ano, para sa kanila lang po yan. Hindi po tayo kulturang Islamic. Ano, para sa kultura po yan ng mga Muslim. At ngayon, magpatuloy po tayo sa pag-aaral patungkol po sa sinasabi pa ninyo na bawal magpagupit ang babae. Alam niyo po yung buhok, yan po ay symbolic yan ng kung saan ay pagpapasako. Sa babae, hindi po yung pinagbabawal na magpagupit ang buhok. Sino bang nagsabing bawal? Wala naman pong pinagbabawal doon sa mga kasulatan na bawal magpagupit. Kaya kung mayroong pong isang relihiyon ngayon, mga iglesia nagtayuan na bawal daw magpagupit, kaya nagpapahaba sila, ay aral yun ng tao. Tingnan nyo sa aral ni Kristo. Yun ang ating i-discuss ngayon. Para maintindihan nyo na ang kaulugan po ng salitang mahabang buhok, ito pa'y pagpapasakop sa ating Panginoon Kristo. Ngayon, basahin natin itong kasulatan na sulat po ni Apostol Pablo. Mag-i-start po tayo dito sa unang Korinto 11:3. Basahin natin at baybayin natin ito para maintindihan po ninyo. Ano? Magtiyaga po tayo magbasa hanggang dun sa matatapos ang pangungusap. Sabi po dito, no?
Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Dito, para maintindihan po natin, ang tinutukoy po dito na ulo ng bawat lalaki at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae. Tinutukoy po ditong lalaki si Kristo. Ang tinutukoy naman po ditong babae, yung mga iglesia. Ibig sabihin, mga mananampalataya, tagasunod ni Kristo. Kaya sinasabi po dito, no ho, para maintindihan natin, pagpapasako po yan. Unawaan nyo ang una nating binasa. Ang sinasabi po dito, no ho, ulitin ko po para maintindihan ninyo. Kasi hindi natin ito maintindihan kung hindi ko uulit-ulitin. Sabi po dito, ngayon, sabi ni Pablo, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Dito pinapakita yung lalaki ang siya namang ulo ng babae. Maintindihan po ninyo? Ibig sabihin, ulo ng babae, yung babaeng tinutukoy dito, mga mananampalataya. Kaya dito po, kung ating iisipin sa mag-asawa, ay kailangan po yung mataas dito yung lalaki, tapos yung babae. Hindi po dito ang mas mataas yung, kasi minsan sa ating mga kultura, minsan parehas lang po. Minsan may kalalagayan na mas mataas ang authority ng babae kaysa lalaki. Hindi po ganun. Ano ho? Dapat nating maintindihan, kaya kung itutuloy mo yung pangungusap, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Tingnan po ninyo, mas nakakataas yung Diyos Ama kaysa kay Kristo. Kaya ho yan, mga bagay na pagpapasako. O tuloy natin ha, para maintindihan pa natin. Sa 4, kung ang isang lalaki ay nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na may takip ang ulo, nagdadala siya ng kahihiyan sa kanyang ulo na si Kristo. O, di ba? Tingnan po niyo at unawan niyo ito. Tinutukoy dito hindi maraming lalaki. Tinutukoy dito ay isang lalaki. Tumutukoy ito kay Kristo. Kaya isang lalaki, ano? Sabi dito, ay nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Ibig sabihin, nangangaral, nagtuturo si Kristo. Tama po ba? Kasi siya nagpahayag ng mensahe ng mula sa Diyos, di ba? Tapos, sabi dito, may takip ang ulo. Ano ba yung may takip ang ulo? Ibig sabihin po, para maintindihan natin yung takip, pagpapasakop, ano? Nagdadala siya ng kahihiyan sa kanyang ulo na si Kristo. Kaya nga tingnan po ninyo ha. Kaya nga po dito, pinag-uusapan yung Ama at ang Anak, yung Diyos at si Kristo. Tingnan po ninyo sa talatang ito. Kaya nga dapat si Kristo nagpapasakop doon sa Ama. Totoo naman po, nagpasakop si Kristo sa Ama. Sinunod niya yung kalooban ng Ama. O malinaw na po ba? Kaya diyan, kung ating dire-diretsong pagbabasa, patungkol yan sa pagpapasakop. Ituloy natin sa verse 5. Ito na po, para maintindihan ninyo yung salitang babae. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo na walang iba kundi ang lalaki at para na rin siyang nagpakalbo. Tingnan po ninyo ano ang pangungusap dito. Ang sinasabi po dito sa talatang ito, ang babae namang nananalangin, ibig sabihin nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, tapos walang takip ang ulo, ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo. Ibig sabihin po, kung hindi siya nagpapasakop sa Diyos, ay nagdadala ng kahihiyan. Kasi yung ulo, kung hindi siya na magtatakip, ibig sabihin, walang, yung nga, sinasabi natin, mahabang buwak, ano. Ibig sabihin dito ay walang ibang kundi ang lalaki. Ibig sabihin, parang ipinapahiya mo si Kristo. Para na rin daw nagpakalbo. Ibig sabihin, naging walang silbi ang ating Kristo. Kasi kung hindi rin mo susundin si Kristo, kung hindi ka rin magpapasakop kay Kristo, yan ang unawa dyan. O ituloy natin para mas luminaw. Dito sa verse 6, kung ayaw magtakip ng ulo ang isang babae, o ito na, kung ayaw mo magpasakop ang isang babae, nagpaputol na lang siya ng buhok. O tingnan po ninyo ha. Baka itong sinasabi na, nariyan naman, magpaputol daw ng buhok. Kaya nga, pag sinasabi kung ayaw mo magpasakop, magpaputol na lang siya ng buhok.
Ngunit kahihiyan naman sa babae ang magpaputol ng buhok o magpakalbo. Kaya dapat siyang magtakip ng ulo. Ano may magtakip? Kailangan talaga magpasakop yung babae. Yung babae na tinutukoy dito, mga mananampalataya, yung tinatawag na iglesia, na kung saan ay magpasakop kay Kristo. Bakit? Ito pa, sa 7. Tuloy natin ha, kasi hindi nalalayo yung salitang pagpapasakop. Tuloy natin sa 7. Sabi pa dito, hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki yun. Hindi pwede magpasakop, yung pagtakip ng ulo, no? Hindi pwede magpasakop si Kristo, kanino? Doon sa mga iglesia. Dapat ang iglesia nagpapasakop kay Kristo. Yan ang malinaw dyan. O, ulitin ko po para maging malinaw sa atin. Hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki. Si Kristo hindi pwedeng magpasakop sa iglesia. Kapag sumasamba dahil siya ay larawan at karangalan ng Diyos, ngunit ang babae ang karangalan ng lalaki. So dito nagpapakita yung iglesia, si Kristo at ang Diyos. Nakita po ba ninyo? Kung nakita po ninyo ang passage nito sa verse 7, na hindi dapat daw magtakip ng ulo ang lalaki, si Kristo, hindi pwede magpasakop si Kristo doon sa babae, doon sa mga iglesia. Kasi nga po, si Kristo po ay larawan ng Diyos Ama, na kung saan si Kristo nagpapasakop sa Ama, kailangan yung babae nagpapasakop doon sa lalaki. Yung iglesia, yung mananampalataya, nagpapasakop kay Kristo. Nakita po ba ninyo? So yun ang ibig sabihin. Kaya nga, mas maganda yung sinabi ng ating isang mga taga-subaybay dito, no? Balikan natin mamaya yon. Di ba dito sa pangunawa natin sa pagkain, na kung saan ang sinusunod natin mga aral at turo ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ang sinusunod natin patungkol sa mga aral, patungkol sa pagkain, maging sa panlamig, sa mga pag-uugali, di ba? Ng ating pananampalataya sa Diyos. No? Bilang isang tagasunod ni Kristo, sinusunod natin yung aral ni Kristo. Yun ang malinaw, di ba? So, balik tayo. Ganoon din po dito. Kung si Kristo po ay nagpapasakop sa Ama, dapat yung iglesia nagpapasakop kay Kristo. Malinaw po ba yan? Kaya sabi po dito, hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki. Hindi po pwedeng magpasakop si Kristo doon sa mga iglesia. Dapat yung iglesia nga ang nagpapasakop kay Kristo. Kasi nga yung sinasabi yung larawan, nagpapakita na kung si Kristo nagpapasakop sa Ama, ay dapat ganun din tayo mga mananampalataya na nagpapasakop kay Kristo. Ituloy pa natin sa verse 8. Tingnan po ninyo ha, patungkol ito sa pagpapasakop. Tuloy pa natin sa verse 8. Sinasabi dito, sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Pansinin po ninyo ang passage na ito. Sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Ibig sabihin yung babae, tinutukoy naman po ito sa mga taong mananampalataya na talagang nilikha ng Diyos ang babae. Pero hindi nagmula ang lalaki sa babae, kundi nagmula ang babae sa lalaki. Yan ang dapat natin maintindihan sa talatang iyan. Sinasabi dito, sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae, kundi ang babae ay nagmula sa lalaki. Ibig sabihin, yung mga taong mananampalataya ay nagkakaroon ng pananampalataya ay naggaling kay Kristo. Tama po ba? Kasi si Kristo ang pinagmumulan ng pananampalataya. Maging sa paglikha, ang Diyos Ama at ang Kristo ang lumikha sa tao. Kaya tumutukoy sa mga tao. Kaya ang mga tao dapat magpasakop kay Kristo. Yan ang malinaw. Kung itutuloy pa natin, dito sa verse 9, at hindi naman nilikha ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Para maintindihan natin yung ating pangunawa sa paglikha kay Adan at kay Eva, sinasabi po dito, nilikha ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Yun, nakita po ba ninyo? Nilikha ang Adan hindi para doon sa babae. Mas nalikha muna si Adan para nung nilikha ang babae, para naman sa lalaki. Dinidescribe diyan na si Kristo po ang ulo ng iglesia at yung mga yung sinasabing babae dito no ay tumutukoy sa bawat mananampalataya kailangan magpasakop doon sa lalaki. Kaya doon sa verse 10 sabi dito, kaya dapat magtakip ng ulo ang babae. So malinaw po. Yung magtakip po, tumutukoy nga sa buhok, hindi po yung belo na tinutukoy.
Kasi yung ginagawa ng iba, ginagawang literal. Nagtatakip nga yung mga babae ng belo. Pero sinasabi dito, patungkol ito sa pagpapasakop, yung pagtatakip ng ulo. Ulitin natin ang talatang ito. Kaya dapat magtakip ng ulo ang babae upang makita maging ng mga anghel na nagpapasakop siya sa kanyang asawa. So dito pinapakita po yung pagpapasakop talaga sa kanyang asawa. Kasi yung iglesia tumutukoy sa babae at yung asawang lalaki na si Kristo. Kaya pinapakita diyan yung salitang pagpapasakop. O tuloy natin sa 11. Ngunit dapat ninyong tandaan sa buhay natin sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Ibig sabihin, kailangan talaga ng iglesia yung pamumuno ni Kristo sa iglesia para hindi magkaroon po ng kaguluhan sa mga iglesia nagtatayuan ngayon kasi mali-mali po eh. May kanya-kanyang pastor. Hindi po ganun. Kasi ang gustong mangyari ng Panginoon, magkaroon po na talagang isang pastor laang o isang guro para magkaroon ng isang aral na kung saan ang pagpapasakop ng mananampalataya kay Kristo ay maganap. Yan ang dapat nating malaman. Tuloy pa natin sa 12. Sabi dito, dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, ang lalaki naman ay ipinapanganak ng babae at ang lahat ng ito ay nagmula sa Diyos. Ngayon, sa ating passage na binasang ito, no, ibig sabihin, yan po nagmula sa Diyos, utos po ng Ama. Kaya kailangan gawin natin yung kalooban ng Ama. Nang sa ganon, yung lalaki tumutukoy kay Kristo at babae tumutukoy sa iglesia, sa mga mananampalataya. Malinaw po? So ituloy natin sa 13. Kayo rin na rin ang magpasya. Kaya-aya ba na makita ang isang babae na nanalangin ng walang takip sa ulo? Ibig sabihin, kung mga iglesia, walang papapasakop kay Kristo, sa tingin ninyo, anong pasya ninyo? Di ba magulo yun? Hindi sumusunod sa pinakamataas. Kung Pangulo si Kristo o siya ang ulo ng iglesia na dapat tayo magpasakop sa Kanya, kung ganito ang mangyayari, kung hindi daw tayo nagpapasakop, kaya aya ba na makita sa isang babae na nanalangin na walang takip ang ulo? Ibig sabihin, kung wala kang magpapasakop kay Kristo, tuloy natin sa 14. Natural na sa isang lalaki na maigsi ang buhok dahil kayahiya kung mahaba ito. Kaya nga ibig sabihin po, kung literal na pangunawa dito, makikita natin na maigsi ang buhok ng lalaki kaysa babae. Kasi ang babae po mahaba ang buhok. Kaya ibig sabihin, mag-asawa ang bagay na ito. So, ganun din po tayo. Na nakipag-isa tayo kay Kristo, kailangan tayo nagpapasakop. Bagamat si Kristo ay may buhok din, pero nagpapasakop yun sa Ama. Yun ang ibig sabihin yan. Malinaw po ba? Kaya ibig sabihin, hindi pwedeng kalbo. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi rin nagpapasakop si Kristo. Kailangan nagpapasakop din si Kristo doon sa Ama. At tayo naman nagpapasakop kay Kristo. Ito po yung talata na dapat nating maunawaan. Tuloy natin sa 15. Ngunit karangalan ng babae ang magkaroon ng mahabang buhok. Ibig sabihin po, karangalan ng bawat mananampalataya na nagpapasakop tayo kay Kristo. Tuloy natin, sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Ipinagkaloob pala yun sa bawat iglesia na kung saan ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Karangalan po yun. O, tuloy natin sa 16. Kung mayroon mang gustong makipagtalo tungkol dito, wala na akong masasabi dahil ito ang aming nakaugalian at ito ang sinusunod ng mga iglesia ng Diyos ng kahit saan lugar. O, diba? Iglesia po. Sinusunod ng mga iglesia. Malinaw po ba? Kaya nga yung babae, tumutukoy sa iglesia sa mananampalataya na sinusunod si Kristo. Yung mga aral at turo. Kung paano si Kristo sumusunod sa Ama, si Kristo dapat sinusunod din natin. So, yun ang malinaw po sa inyo pong itinatanong. Pero pagdating po sa mga bagay na pagpapagupit po ng buhok sa mga babae, hindi po bawal. Hindi lang naiintindihan yung mga talata na kung saan yung salitang buhok na mahaba, nagpapasakop. Yung babae na tinutukoy dito, mga mananampalataya o iglesia na nagpapasakop kay Kristo. Kung paano si Kristo nagpapasakop sa Ama. Okay na po ba yon? So, salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Sana naliwanagan po kayo. Kasi pangunawang espiritual yung mga bagay na ating binabasa.
Okay, hanggang dito lang po ang ating pag-aaral. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri.